Tuloy po ang unang balita, nagsanib puwersa ang Quezon City Police District at ang Office of the House Sergeant-at-Arms para sa paglalatag po ng security arrangements sa batasang pambansa. Kaugnay pa rin yan ng SONA ni Pangulo Aquino mamayang hapon. May live report si Mark Zambrano. Mark. Higa nilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino III, abala na ang mga local government units sa pagsasaayos ng seguridad sa paligid ng batasang pambansa. Alas 12 ng hating gabi na mag-umpisang magdatingan ang ilang mga local government units sa paligid ng batasang pambansa. Ito ay bilang paghahanda para sa State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino III na gaganapin mamayang hapon. Ang mga tauhan ng NCRPO at PNP, nag-formation agad bitbit ang kanilang anti-riot equipment tulad ng mga helmet at shield. Dagdag suporta rin ng ilang units ng PNP mula sa Batangas, Laguna, Cavite at Bulacan. Inumpisan na rin ang briefing para masigurong alam ng bawat unit ang pwesto at prioridad para sa SONA. So, 1201 na nandito na tayo, nag-account na tayo ng mga tao at talagang pinaghahandaan natin at ayaw rin natin magkaroon ng konting medyo aberya o kaguluhan. So sa ngayon naman, wala namang problema, peaceful naman tong area natin. Ang na lang natin yung flow of traffic na maaaring makagambala sa ating mga commuters. On standby na rin ang ilang kawani ng Philippine Air Force at Philippine Navy para sa dagdag na seguridad. Nakaantabay na rin ang ilang sasakyan mula sa mga fire brigade sa paligid ng Commonwealth. Nakakalat na rin ang mga kawani ng MMDA para isaayos ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth. Itinayo na rin ang mga barikada na gagamitin sa pagkontrol sa daloy ng trapiko at pati na rin sa mga militanteng grupo na inaasahang dadagsa sa lugar mamaya para sa kanilang kilos protesta. Ang mga kasama natin sa media nakapwesto na rin. Higan, sa ngayon ay tahimik pa rin ang sitwasyon dito sa paligid ng lugar kung saan inaantabayan na natin ang umpisa ng SONA ni Pangulong Noynoy Aquino III. Kanina nakausap natin ng PNP at sinabi nila na kung nakaraan ay hanggang Evergotesco lang ang lugar kung saan makakalapit ang mga tao, ngayon ay inuusod nilang mas malapit sa batasang pambansa ang barikada. Kaya mas makakalapit ngayon ang mga tao, kasama na dyan ang mga militanteng grupo para sa SONA mamaya. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa batasang pambansa. Igan? Maraming salamat Mark Zambrano, nagulat po live mula sa Quezon City. Philippine Ascals at koponan ng Kuwait dumating na sa Pilipinas kagabi. Muling magtutuos ang dalawang football team ngayong darating na Huwebes sa Rizal Memorial Stadium. Dangako naman ng Ascals na pagbubutihin ang kanilang susunod na laban matapos nga mauwi sa 3-0 ang score pabor sa Kuwait ditong Sabado. Pero aminado silang hindi magiging madali ang hamon para kasi manalo sa serya. Kailanganin po ng Ascal na mahigitan ng 3 goals ng Kuwait sa una nilang laban. Pagkamatay ng hindi bababa sa 73 tao sa pagsapog ng isang gusali at walang habas na pamamaril sa isang youth camp, ipinagduluksa sa Norway. Isang memorial service ang idinaos sa Oslo Cathedral. Naging madamdamin ang talumpati ng Norwegian Prime Minister. Naiyak naman sina King Harald V at ang asawa niyang si Queen Sonja na kabilang sa mga miyembro ng Norwegian Royal Family na dumalo sa service. Nagsindi naman ng kandila ang mga residente bilang pag-alala sa mga nasawi sa karahasan. Naaresto na ng otoridad ang 32 taong gulang na suspect na si Anders Behring Breivik. Kinundena naman ni Pope Benedict XVI ang pag-atake. Ipinagdasal din niya ang mga nasawi at nasaktan sa insidente. Showbiz news na mga igan, ihatin ni Luan D. Luan. Salamat, Igan. Ilang tagahanga ng namayapang British singer na si Amy Winehouse nagpaalam sa kanilang idolo. Sa labas ng bahay ni Amy sa London, nag-alay ng mga bulaklak at kandila ang kanyang fans. Nanghihinayang daw sila sa biglaang pagpanaw ng Grammy Award-winning artist. Napaiyak pa nga ang ilan sa kanila. Ngayong wala na si Amy, hangad daw nila na alalahanin pa rin ang kahangahangang talento ng singer-songwriter. Nitong Sabado natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay ang 27 taong gulang na singer. Simula pa lang po yan ang ating chikahan ngayong Monday morning. More showbiz updates sa aking pagbabalik. At ang hirit namin mamaya ang pinakasariwang sitwasyon sa batasang pambansa kaugnay ng SONA
ni Pangulong Noynoy Aquino, aalamin. Sa kanilang resolusyon. Ang natira Bus nahulog sa bangin sa Pagbilao, Quezon, isa patay, 40 sugatan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. State of the Nation Address o SONA, yan po ang inaabangan nating lahat sa araw na ito. Pero ano nga ba ibig sabihin ng SONA sa ating pang-araw-araw na buhay?